Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako kabibig, nagsalita na si Senator Loren Ligarda hinggil sa di umano'y siya na daw ang bagong Senate President. Siya na ang bagong uupo sa pwesto ni Senator Tito Soto. Historically daw, di umano, siya ang first female Senate President sa Pilipinas. Pero iba yata, iba ang kanyang pagkaintindi kabibig. Di ba si Soto, sabi niya term sharing, tapos sabi pa ni Soto na pauupuin nila si Senator Loren Legarda sa few months before ma-end ang 2028 or bago mag-election. Ano kayang plano ni Soto? Para yatang pinaglalaroan din niya si Senator Loren Legarda kasi si Senator Loren Legarda hindi niya alam tungkol sa term sharing, tungkol sa pagiging Senate President. Ano ba talaga? Pinagalitan nga ba ni Congressman Leandro de Veste si Senator Loren Legarda? Ay, ito kabibig ha. Ito ang una nating tatalakayin, itong statement, hindi itong statement, kundi sa isang interview, Legarda to talk with Soto about Senate presidency. So it means kabibig, ano pa, parang hindi pa niya alam. Or, kasi yung plano ni Soto, term sharing, tapos ito, kakausapin pa niya si Soto. Ano ba talaga Soto? Sabi dito mga kabibig, basahin natin ha, kung ano ang laman nito ng news ng GMA News Online. Senator Loren Legarda said Thursday that she will talk to Senate President Vicente Tito Soto III after it was floated that she may sit as the first female chief of the upper chamber. So kakausapin pa niya. 'Di ba? Ngayong araw to, baka na-interview siya. Kausapin pa niya si Soto. Ano talaga nangyari? Legarda said that she has no idea. Wala siyang alam about the matter and she will ask Soto about what he meant when he said that there is a plan to elect her as Senate President by 2028 or by the end of the 20th Congress. So, parang ano to? Loren Legarda is walang alam. Loren Legarda is pinaglalaruan lang ng majority bloc. Loren Legarda, sinisira ang pangalan. Posibleng ganun kabibig kasi maraming mga negative comments na kay Senator Loren Legarda ngayon mga kabibig. Hala ka. Ano ba naman? O, yan kabibig. O, basahin natin ha. O, yan o. O, dito o. Sabi niya o, I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Hala ka. Ano to? Wala akong ideya, wala kaming pinag-uusapan and don't worry. Tatanong ko sa kanya ang katanungan. Hala. So, anong ibig sabihin nito kabibig? Pinasasakay lang, gimmick lang yung ginawa ila kahapon na pinapaupo ni Senator Loren Legarda. Di ba sabi nga ni is a joke, term sharing. So, but confident sila kahapon na nag-picture-picturan. Hindi pala alam ni Loren Legarda kung anong ibig sabihin yung pa-picture-picture. Ala ka, nagkaalaman na kabibig. Nagkaalaman na talaga. Naku, baka ito ang maging rason ni Loren Legarda na aalis siya sa majority bloc. Kasi, pinamukha siyang tanga. I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Wala akong ideya. Wala kaming pinag-usapan pa and don't worry, tatanong ko sa kanya ang katanungan. Hala ka. Legarda, however, refused to answer questions if she is open to becoming the next Senate President. I'm open to attending the BARM hearing. Oh, yun pala kabibig. Legarda also shrugged off of supposed discussion between her and some members of minority bloc on Wednesday amid rumors of Senate leadership change. People come in and out of session. She also simply smiled when asked if the 15-member majority bloc, which she is a member of, remains solid. At tumawalan si Loren Legarda pala kabibig. Senate President Tito Soto on Wednesday said that the Senate majority bloc foiled an attempt to unseat him. Soto previously said that the Senate presidency was tangled to Legarda by members of minority bloc, but Legarda supposedly told him that she was not interested in the position.
Hala ka mga kabibig. So ano to? Zuberi on the Thursday also said that Legarda may sit as Senate President after the transfer to the new Senate building by the late 2027 or 2028 national election. She was my Senate President pro tempore in my first term. Sabi ni Legarda, Zuberi. I think it's an exciting time, better that way so that the majority remains solidly behind each other. Oh, we have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have support to all the majority members. So kahapon pala is parang laro-laro nila. Yun ang ginawa nila kabibi. Pinaglalaruan lang ang damdamin, ang mga bashers, ang mga trolls, ang mga supporters, ang mga excited na magkaroon ng bagong Senate President na si Lauren Legarda. Kaya pala kahapon is wala ang minority black. Wala doon sina Amy Marcos kasi ang chika-chika is Oo. Di daw niya alam. Kaya yung sinabi ng informant namin na pinangakuan na lang siya na siya yung magiging Senate President pag VP na si Tito Sen, pagbigyan lang muna yung majority ay rumor pala yun. Pagpapaliwanag, ang balita kahapon ay may majority na si Senator Lauren earlier in the day yesterday until nag-umpisa magtawag ang Malacanang sa mga senador. May mga nabanggit na kasong iuurong, kasong ifa-file, kasong mawawala, and etc. Ayun, nagbago ang boto at nalusaw ang mayorya daw ni Senator Lauren. Oh, yun pala. Hala. Oh, may kakasuhan. Yun pala, parang, nako mga kabibig. Itong post ni itong post ni ni Leandro Legarda Leveste, ito pala ang posibleng blackmail or deal ng Malacanang kay Legarda. O sige Legarda, accept mo ang Senate Presidency? Sige, ito ang gagawin namin sa anak mo. Or, nakipag-deal sila sa Malacanang na wag mong galawin ang anak ko at mababakasyon na lang siya? Hala ka. Ito kabibig, basahin natin ha. Hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakiusapan ang aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako kasatuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng mga maanomalyang DPWH project. Higit pa sa Cabral Files na sa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayunpaman, nakapaghanda na ako ng mga videos para kahit anong mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. Kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Gayunpaman, hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan at lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong iyon, sana mauunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. So, kailan ang tamang oras kung uupo na si VP Sara bilang presidente? Yung ba ang hinahanap nilang tamang oras? Yun ba na may isang leader na tayo na matapang at handa nang ipakulong yung mga kurakot na mga opisyal? Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Undersecretary Bernardo, Secretary Bunuan, at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries at undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag may alam tungkol sa mga maanomalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita. At mangyari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibahagi nila ang katotohanan. So, maghintay sila sa mga taong bayan na protektahan namin kayo. Grabe naman yung deal na yan. Grabe naman yung yung kondisyon, 'di ba? Ito pa ang sabi niya, katakot-takot ang ginawa ng mga sangkot sa anomalya para pagtakpan ang katotohanan. Sana wala ng testigong matatagpo ang patay, mahuhulog sa bangin, or mapatahimik. Ngunit kung may mangyari man,
mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang file, affidavit, o recording sa mga mapagkatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Ito pala yung una. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, UC Claire, huwag mong sabihing hindi ito totoo para hindi ko papapangalan ang mga kasamahan mo. Ooh. Noong sinabi kong kung papatayin ninyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihin doon lamang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Oh. So maybe ito yung rason na parang natakot si Loren Ligana maging Senate President. Baka kung anong mangyari sa kanyang anak, mga kabibig. Naku po. Yan na ang sinasabi natin. Ito naman ang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. We understand nyo kung leadership is not always loud. Sometimes it is careful, strategic, and protective. Yun ha. Time is the ultimate truth teller. Hindi ba yan ang tamang panahon ay ngayon? Habang tumatagal sila, mas lalong nawawala ng saysay ang lahat. Kung may ebidensya, mag-file na ng kaso nang mawala silang lahat. Kasi pwede itong tabunan ng bagong news like impeachment ni Bibi Sara. So matatabunan naman ang flood control project anomalies. Gagawin nila lahat, mga kabibig, para matabo na lang ang isyong ito. Truth has its own time and always finds its way out. Don't play with fire, sabi nga nila, if di mo kaya. The more you hold on to it, the more that your life will be in danger. Dapat as early as possible, put the fire out. Ingat po. Suspension is always given by crops. Kasi Kiko Barsaga, another 60 days suspension na naman. Someone's cooking something as ingredients are not being mixed in a single drop. Spit it all out, Leandro. Hala, from J1 Miguel. A thrill talaga para bongga. Kung hindi ang gaya nyo po kung sino po ang mamalasakit sa ating bansa. At the end of the day, gawin ang tama at ikalulugod ng universe. Totoo yan kung timing is everything. God never allowed us to be bystanders or spectators. When it comes to corruption, we must choose which side. There are only two roads, evil or Christ. Kangahanga ang tapang at pagmamahal mo sa bayan kong Leandro Libeste. I believe God is using you, Kong. Oy, parang aldab lang sa tamang panahon from Carlo Ople. Sorry sir, napunta ka sa posisyon ng ganyan dahil sa malasakit mo sa taong mahihirap katulad namin. May God send more angels to protect you. Yun ang kabibiga. Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen na tila yata parang ano ba naman yan? Parang ito din ang rason ni Senator Ligarda na natatakot siya magiging Senate President. Naku po, kabibig. Ano ang inyong reaction hinggil dito? 'Di ba? Di daw alam ni Loren. Ito. Parang si Cabral Files lang to, di alam ni Loren, pero pinagsisigawan na ni Soto. The Senate of the Philippines is now a big joke like its incumbent SP. You are disgrace to your son's reputation and advocacy, sabi ng isang netizen. Majority Senator konsididor sa korupsyon sa Marcos government, puro mga gahaman sa pera, sa malita na nagservisyo hindi sa taong bayan. Tactical na yon, may kaso kang harapin kung hindi sasama sa kanila. Hula, grabe naman. Kaya sila hindi nagkasundo ni Kabayan nung time na anchor ng ABS-CBN, panay banat sa mga politikong wala sa tama. Pero now, nakikilaro na rin ha. Di ba binatikos niya ang Dolomite kung baga yung anak niya nagpabalanse dahil pro Duterte, ganun ka-simple. Hala mga kabibig. Para yatang medyo hindi na maganda ang pagtingin ng mga netizen kay Senator Loren Ligarda. Di ba kabibig? Parang pinatahimik dahil takot na makasuhan ng anak. Naku po, mga kabibig. Ito ang sabi ni Soto kahapon na interview siya, term sharing daw. Let's watch this video ha. Baka sabihin nyo naman, gawa natin. Pero sabi din nila, term sharing. Pero ano nangyari? Oy, ito na Yan natin. Not being, it's the majority. The majority They thwarted. always decide, The majority thwarted an attempt on your Oh. sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it. Well, the majority, The majority. not me. It's always the majority who decides. Most probably. Hopefully. Paano? Sa ongoing, ano naman ang leadership sa Senate?
always ongoing. Well, she was not, she was not, well, Nagkausap kayo? She was- She declined? I think so. I think she did. Yun, kabibig ha. Yun. Tito Soto, natiling leader na sa Senado. Yung mga kabibig kahapon. Soto confirms term sharing deal with Legarda after leadership. Oh. Senate President Tito Soto confirmed he has agreed to a term sharing arrangement with Loren Legarda following an attempt to unseat him as a leader of chamber. Pero si Loren hindi niya alam. Wala ka anong nangyari. Hindi alam ni Loren pero sabi ni Soto na agree na siya. Diba? Lako. Dahil pinapakasuhan yung mga kasamahan nyo, sir. Ito. May doon tayo dito. Dahil pinapakasuhan yung mga kasamahan nyo, sir. Mag-uusap-usap na kami mamaya. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game. Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President. I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the Blood Moon Committee. Not in its findings. Kaya nga di-discuss namin, he will be there. Nagkausap kayo ni SP na baka mamiligro yung kanyang Hindi na namin posisyon. pinag-usapan yan. Pinag-usapan namin yung issues doon sa Blue Ribbon Report. But sir, Kaya nga tumulong na rin siya how to use the proper language. Yung tatlong senador na nakakasuhan, meron na pong nag-reach out sa inyo, sir, about your recommendation. I think si Senator Joel was asking for a copy last night. Pero hindi namin mabigyan because ano ngayon, draft yun eh. And we intend to present also to them, to the minority members of the BRC, yung draft committee report to also get their input. After all, the members din sila. But sir, kahit po, for example, yun nga, merong threat na magbago or magkaroon ng kudeta, hindi magbabago Alam mo, yung recommendations hindi ninyo. Hindi makakarating doon because if they refuse to sign, there will be no committee report to speak of. See my point? Yes. Walang i-report out sa floor kasi nga walang 11 signatures. Ano And ba? as of now, sir, 3 signatures. Hindi, Ngayon 6, sa- nag-withdraw yung 3. So, tatlo. So 3 na iwan. Do we know who the three are? Hindi ko alam kung mag-withdraw rin. Sige, Senator Risa, Senator Bam, Senator Pico. Hindi ka kasama doon, sir. Hindi kasama yung sa bilang yung chairman. Sama. So, apat na, sir. Apat. Oh. Apat, okay. Sir, sorry So, pag-uusapan nyo mamaya. So, magko-collect ka na rin ng 11. I-discuss namin ano yung mga inputs nila. Okay. Yung pwedeng ipasok doon at pwedeng tanggalin doon sa draft kung acceptable at mapagkaisahan namin, edi yun ang lalabas na committee report. Kung Pero ako nga, meron akong bottom line. I will not also parang counter kung ano na yung nangyayari sa ground. That's not practical at all. Because hindi ko i-recommend na i-investigate, mag-undergo ng preliminary investigation. Meron na ng preliminary investigation eh. Kung ipapatanggal sa kakasuhan yung tatlong senador, I will papayag not sponsor it. I will let somebody sponsor it. If there is any taker. Magko-collect ka na ng 11 signatures mamaya, sir. Malalaman namin kung may Kung 11. kung magkasundo kami sa final draft, magpipirmahan na rin kami mamaya. So I can report it out next week, early next What possible na pirmahan can happen in the days to come? Yung signing. Naka-ready na kasi yung draft based on initially na pag-usapan namin. Pero kung may mga additional Rason, input, bakit? incorporate namin yun. So i-reroute ko yun, i-reroute uli yun based on their recommendations and suggestions. Yun, kabibig. Feel ko talaga ito yung rason bakit nagkagulo ang Senado ngayon. Parang, parang kinawawa ang minority bloc. Diba? Yun lang kabibig ang ating Litas Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Posible kaya itong pagbabakasyon ni Congressman Lindro Viste konektado sa hindi pagtanggap ni Senator Loren Legarda sa pagiging Senate President? Sabi dito nakakuha na daw ng mayorya si Senator Loren Legarda pero bigla na lang parang bula. Pero sabi ni Senator Loren Legarda, hindi ko alam. Hindi ako makakomento kasi hindi ko alam. And the same time, about term sharing, hindi niya alam. So hindi rin pala ewan ka bibig, ang gulo-gulo. Doon talaga ang politiko, no? Ang daming mga different colors, different backgrounds, different intentions.
Ba? So, yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.